Kamusta na nga po mga master at sa ngayon ay ating ipagpapatuloy ng gisahin ang chapter 151 at 152 sa manhwa series ng Solo Max Newbie, kaya't atin na nga pong agarang umpisahan. Ang pabuyang ipinagkaloob nga nitong nasabing emperador ay lubos na di nagustuhang mapag-alaman nitong duke na si Beinstern at literal na nagawang sirain nga lamang daw ng isang tao ang lahat ng kanyang planong inihanda. Pinakalma naman siya nitong babaeng nasa kanyang likuran at isinaad na muli na lamang etong duke ay gumawa ng panibagong paghahanda at siya na ang bahala dito sa asurot na si Kang Jinyuk. At ang babaeng ang ito ay ipinadala ng Murim na nagngangalang ni Rasha na isa ring S-class player at tumatayong guildmaster ng Gandhara Guild kasama sina Arun at Chandra. Eto namang si Alice ay masayang ang kinakausap etong si Nona at kapwa ang dalawang ito ay patuloy na nagpapakalango sa impluensya ng alak. Ayon naman kay Andrea, nasakit nga daw sa ulo etong dalawa niyang kasamahan, lalo na pag nakainom. Ayon naman kay Jinyuk na ayos lamang ito, sapagkat kung sa ganoong paraan nga daw magkakasundo etong dalawa, ay ayos lamang ang ganitong kaparaanan. At do'y inilahad nga nitong si Andrea ang tungkol sa pagkamatay nitong si Nanggomshan mula sa mga kamay nitong si Alice. Pagkatapos ay iniabot nga nitong binata ang isang regalo para sa kanya buhat sa pagligtas sa buhay nitong si Wuliang. Ito nga ay isang item na tinatawag na Fox Marble at tuluyang binago ang kanyuan nitong dalaga bilang isang lobo. Masayang-masaya nga siya habang agad ding inatasan nitong si Jinyuk na muli nang bumalik sa ikalimang palapag ng tore at mas minabuting pag-isipan na muna ang mga susunod na hakbang na kanyang isasagawa mga master. Sa sumunod nga na araw ay tinahak na ng grupo nitong binata ang lokasyon kung saan matatagpuan ng item na ipagkakaloob sa kanila. Manghang-mangha nga itong si Teresa sa dami ng kayamanang tinataglay ng imperyo. Ayon naman kay Penimir na walang sino man ang nakakaalam ng lugar na kanilang tatahakin sa himlayan ng royal family at ang sino mang nagtataglay ng masamang intensyon ay hindi maaaring tumapak sa loob ng nasabing banal na lugar. Habang ang payag ng iyon ay mas minabuti na lamang ni Abraham na taimtim na sang-ayunan. Hanggang sa nakalipas nga ang ilang sandali ay tuluyan na nilang narating ang sagradong lokasyon na nagsisilbing himlayan ng unang naging emperador ng imperyo. Habang makikitang naroroon na etong kasalukuyang emperador na nakatayo sa harapan ng isang napakalaking rebulto na nagtataglay ng mga kakaibang klase ng diamante. Ayon pa nga sa binata na minsan na niyang napasok ang lugar na ito sa pamamagitan ng isang iligal na pamamaraan at hindi sa isang imbitasyon. Do'y agad niyang kinuha nitong si Emperador Raydar III ang 3 diamante na kanyang ipinangako matapos na puksain ang mga demonyo at iniabot ang mga ito sa mga kamay nitong ating pangunahing tauhan. Gayon din binigyang diin nga nitong nasabing emperador na tanging magagawa lamang nitong Heaven's Designation Stone na lumika ng ugnayan sa mga nilalang na naninirahan sa mas mataas na bahagi ng palapag ng tore at dapat niyang pag-isipang mabuti kung papaano at kailan niya ito dapat gamitin. Isa pa nga daw paalala na tanging ang makagagawang gumamit nitong mga nasabing item ay ang mga individual na piniling pagkalooban nito. Napuna nga rin itong si Teresa na maliban sa 3 maywagang bato na nasa pangangalaga na nitong binata ay nawawala din di umano ang isa sa mga ito. Kung kaya't ipinahayag nitong si Jinyuk na marahil ay ginamit na ito ng dating naging unang emperador upang makipag-ugnayan sa mga divine beings na naninirahan sa mas mataas na palapag ng tore na kapwa kinilala ng mga ito buhat sa kahangahangang lakas at abilidad nitong mamuno. Dagdag pa nga niya na matapos ang kanyang pamumuno sa imperyo ay hindi na nga daw naging ganun kaayos ang naging landas ng kanilang kaharian buhat sa pagiging mahina ng mga sumunod na leader, kabilang na dito etong si Emperador Raydar III. Ang kanyang naging payag nga ay labis na hindi nagustuhang marinig ni Penimir at itinuring itong kalapastanganan sa harapan ng emperador. Ngunit pinakalma naman siya nitong kanyang leader na pinaglilingkuran at inaming totoo ang naging pahayag nitong binata. Gayun din, aminadong wala na siyang anumang natitirang kagustuhan na pamunuan pa ang imperyo di tulad ng mga naging unang emperador nito. At labis nga daw ang pasakit na kanyang dinadala bilang leader ng isang napakalaking kaharian. Hanggang sa maya-maya ay kanilang ang nadama ang pagkasira ng barrier sa tarangkahan patungo sa loob ng nasabing sagradong silid kasabay ng pagdagsa ng napakaraming bilang ng mga sundalo at pinalibutan ang mga ito ng kanilang mga sandata. Do'y nagsalita nga etong duki na si Beinstern at isinaad ang kanyang pagkadismaya sa pagpapasya nitong kanilang matandang emperador. Galit na galit nga etong si Penimir sa pagiging traidor nitong duke, ngunit muli nga lamang siya nitong nilibak
at isinaad na hindi lamang siya ang nag-iisang tumiwalag at mas piniling traidorin ang imperyo. Sapagkat kabilang nga sa mga ito, etong mga Grand Sword Master na sina Mackenzie at Abraham na agad nagbanta sa uling pagkakataon at literal na ninanais na huwag nga raw subukang makialam pa ng mga tagalabas na manlalaro sa gusot ng kanilang imperyo. Subalit natawa nga lamang etong si Jinhyuk sa payag na kanyang narinig at binigyang diin na hindi niya ito magagawa sapagkat hindi pa niya natatanggap ang lahat ng mga pabuyang dapat ay mapasakamay niya mga master. Agad na nagbigay ng kautusan etong kapwa sina Abraham at Beinstern na dakpin etong sina Jinhyuk kasama na ang emperador at pilit ang mga ito ay pinapasuko na lamang. Nagsalita naman etong S-rank player na si Nerasha ng Gandhara Guild at ninais na sila na lamang ang bahala sa grupo nitong ating pangunahing tauhan kasama ang kanyang dalawang alalay at magiging isang araw itong laban sa pagitan ng mga manlalaro. Agad niyang kumilos etong dalawa niyang alagad at etong si Teresa ang pinuntirya ni Chandra samantalang si Aaron naman kay Chun Yusong. Kasunod noon ay inatake na rin itong si Nerasha etong si Jinhyuk at masaya nga daw siyang makaharap sa kasalukuyan. Sinubukan nga ng ating pangunahing tauhan na gamitin ang kanyang Eye of Gluttony subalit hindi ito gumana buwat sa nagtataglay ng basbas ng mandala etong babaeng kanyang kinakarap na labis nga niyang ipinagtaka. Patuloy naman ito sa panghihikayat sa binata na hindi pa nga raw huli ang lahat para magbago ang kanyang isipan at magpa siyang pumanig na sa kanila sapagkat ginagawa nga daw nila ito buwat sa pangako ni Beinstern na bibigyan sila ng 10% ng kayamanan ng imperyo oras na kanyang makuha ang posisyon bilang emperador. Gayon din, sa kanila nga daw sitwasyon sa kasalukuyan ay masasabi niyang literal na dihadong-dihado na ang kanilang grupo at wala nang saysay pa na kanilang protektahan ang isang lantang gulay na leader. Subalit pinagtawanan nga lamang ng binata ang kanya naging payag at nasambit na huwag nga daw nilang mamaliitin ang abilidad ng isang napakahusay na Grand Sword Master ng imperyo. Kasabay ng pagpapakita dito kay Penimir na literal na hindi natutuwa sa pagtataksil na isinasagawa nitong sina Abraham at Mackenzie laban sa kanilang imperyo. Subalit ayon naman sa dalawa na hindi ang imperyo ang kanilang pinagtaksilan, bagkus ang kanilang emperador na mas pinili di umanong hindi kumilos habang ang lakas ng imperyo ay dahan-dahan ang nawawala. Patuloy nga niyang kinutya ang katayuan nitong si Emperador Reynard III at ninais na ipamukha kay Penimir na hindi na ito ang klase ng leader na kanilang dapat paglingkuran mga master. Sinagot naman sila ni Penimir na totoong nagbago na nga raw ang kanilang emperador matapos na mamatay ang kaniyang nag-iisang anak. Subalit magkaganoon man ay nananalaytay pa rin dito di umano ang dugo ng isang Reynard na buong puso niyang ipinangakong poprotektahan. At kasabay nga na mas lalong ipinamalas ang kanyang lakas laban sa dalawa pang Grand Sword Master na kanyang kinakaharap. Subalit sa kabila ng kanyang lakas at husay, sa huli ay nanaig pa rin etong kombinasyon ni na Abraham at Mackenzie na ikinabahala nitong emperador gayon din ni Jinhyuk. Maging eto nga si Abraham at Mackenzie ay hindi din makapaniwala sapagkat aminado ang mga ito na matatalo sila nitong si Penimir. Subalit paliwanag naman niya na ang sandata ng isang Grand Sword Master ay nilikha upang protektahan ang imperyo at mga mamamayan nito. Lalo na't sila nga daw ay kanyang mga naging disipulo kaya't mas lalong hindi niya sila magagawang paslangin at mas pinili pang ang yakapin ng mga ito kasabay ng paghingi ng kapatawaran sapagkat hindi niya nagawang pigilan ang dalawa na manatili sa kanilang panig. Agad nga silang tila ba natauhan sa kanilang naisagawa habang ayon naman kay Jinhyuk na mukhang huli na bago pa nitong sina Abraham maunawaan na ang taong kanilang piniling panigan ay isang traidor na individual at kasalukuyang nasa panig na ng Murim. Gayon din ang iba pang araw mga manlalarong naroroon ay mga inimbitahan ng nasabing grupo. Literal na para bang gumuho ang mundo nitong si Abraham habang pinagmamasdan etong malademonyong pagmumuka ng duke na si Beinstern na kapwa nga tinatanong siya kung nagsisisi ng araw etong nasabing Grand Sword Master sa kanyang naging pagpapasya. Ayon naman sa ating pangunahing tauhan na hindi pa huli ang lahat at sa ngayon nga daw ay dapat muna nilang magawang maitakas papalayo etong sugatang si Penimir at ang kanilang emperador patungo sa mas ligtas na lugar. Kapwa naman nangamba etong sina Abraham para sa kaligtasan nitong si Jinhyuk. Kung kaya't muli niyang tinawag etong si Mackenzie at ipinaalala ang kanilang naging pag-uusap sa nakaraan tungkol sa kanyang trauma. Doon ipinakitang humingi nga etong binata ng kapatawaran sa kanyang naging aksyon sa nakaraan. Kasabay noon ay nasambit nga nitong ating pangunahing tauhan kung papaano nitong nasabing Grand Sword Master ay magagawang malagpasan ang traumang matagal nang nakatanim sa kanyang isipan
At ang solusyon nga daw na ito ay kung papaano niya magagawang gamitin ang kanyang kahinaan bilang kanyang kalakasan. Habang makikitang tuluyang tinanggal na nga niya ang kanyang helmet at nalantad ang kanyang napakakinis na ulo na ikinabiglang masilayan nitong si Nirasha. At katulad nga ng aksyong ginawa nitong si Jinyuk sa nakaraan, ay muli niyang ginamit ang skill na daylight sa ulo ni Mackenzie na talagang bumalot ng matinding nakakasilaw na liwanag sa buong kapaligiran at walang magawa ang lahat ng mga naroroon kundi ang pumikit na lamang. Subalit taliwas ito sa grupo nitong binata na nakapaganda na ng kanilang mga shades na magagamit na siyang sinamantala ng mga ito upang makatakas mula sa pulutong ng kanilang mga katunggali. Agara namang nagbigay ng kautusan etong duki na si Beinster sa lahat ng kanyang mga alagad na kinakailangan nilang mapaslang etong emperador sa pagkakataong ito. Pagkaalis nga ng lahat ng naroroon ay seryosong nawika naman ni Jinyuk na maaari nang ipakita nitong si Nirasha ang tunay niyang abilidad sapagkat malamang nga daw ay tinatago pa rin nito ang kanyang tunay na lakas na kanyang ginamit upang paslangin ang isang high-ranking demon. Natawa naman etong nasabing S-rank player at napagpasyang magseryoso na ng tuluyan na talagang ikinamangha nitong ating pangunahing tauhan buwat sa kanyang nasilayan ang kakaibang skill nitong tinataglay na tinatawag na unison of body and mind. At nakita ang pagbubuo niya ng ugnayan sa God of Destruction na si Shiva, mga master.